Yan, magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. At ngayong umaga ay medyo malamig ang panahon dahil sa tuwing hapon ay naulan. Yan, pagpapala galing sa ating Panginoong Diyos. Sa ngayon ay May 17, start din ng camping mamaya dyan sa Klaa, mga sa stewardship po natin, yung mga kapatid natin na mga delegates natin sa steward ay pwede na po tayong magpunta mamaya-maya. Ano? At pagpapala ng Panginoon ang siyang ating makamtan. Diyan po sa ating stewardship seminar, diyan po sa Klaa. Ang patotoo ng Espiritu. Ngayon pong May 17, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nagbigay sa amin ng buhay sa umaga na ito, O Diyos, aming idinadalangin ang aming maikling pag-aaral dito po sa Romans 8:16. Inyo po nawa kami bigyan ng karunungan, sapat na pagkaunawa, O Diyos, upang aming matutunan ang mahalagang bagay ngayong umaga na ito, hindi lamang namin maibahagi kundi ma-apply na rin sa aming sariling buhay. Salamat, Panginoon, sa paggising niyo po sa amin. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panibagong buhay, panibagong umaga. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Romans 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So sabi po dito, mga kapatid, ang banal na espiritu mismo ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. So paano nagpapatotoo ang banal na espiritu kung siya'y power lang o siya'y hangin lang? So hindi makakapagpatotoo ang hangin o kapangyarihan lang. So ang espiritu ay isang persona dahil siya ay nakakapagpatotoo. Siya ay ating Panginoong Diyos. Sabi dito, maaring mapasa iyo ang patotoo ng espiritu na anupat ang iyong mga lakad ay kaaya-aya sa Diyos. Ito ay matatamo sa pamamagitan ng paniniwala sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagsasakabuhayan ng salitang iyon sa iyong sariling kaluluwa. So dito po, mga kapatid, yung paniniwala sa salita ng Panginoong Diyos, ang sabi po dito ay pagsasakabuhayan ng salita ng Panginoon sa ating sariling buhay. No? Pag sinabi pong kaluluwa, tayo mismo. Pag sinabing kaluluwa, mga kapatid, ay yung buong pagkatao po natin, yung lifestyle natin. Yan po yung ibig sabihin ng kaluluwa, buong sarili natin. Yung pong pagsasakabuhayan ng salita ng Panginoong Diyos. Ito ay ang pagkain ng tinapay ng buhay. At ito ay magdadala ng buhay na walang hanggan. Yung salita ng Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sabi ni Jesus, ang Biblia ay nagpapatotoo tungkol kanino? Kay Jesus Christ. Yan, nagpapatotoo tungkol kay Jesus. At yung buhay naman ni Jesus, nagpapatotoo tungkol sa Ama. Yan, tungkol sa pag-ibig ng Ama. Pero yung point ng Biblia mula Old and New Testament ay si Jesus Christ, yung pagkakatawang tao niya. Kaya ngayon nagpakita kay Abraham, kay Moses, kay Isaac, si Jehovah, si Jesus Christ yun, no? Dahil wala pa nakakita sa Ama kahit isang tao, kundi si Jesus yung nakita ng mga patriarchs noon. Ihambing ang kasulatan sa kasulatan. Yan, kaya kapag tayo nagbabasa ng Bible, okay lang na patalon-talon. Bakit? Dahil inihahambing natin yung Bible, yung verses sa verses, yung mga talata sa talata. Yan. Kasi nga, the Bible interpret itself. No, hindi mo kailangan dagdagan yan ang sarili mong pagkaunawa. So may mga nagsasabi na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos at siya'y tao lang. Ihambing natin yung mga talata. Maaring ang nabasa mo, yung pagkakatawang tao ni Jesus, ay talagang kung doon pa lang sa talata na yun, talagang tao lang si Jesus at wala kang mababasang pagka-Diyos niya dahil doon ka lang sa nag-iisang talata na yun. Pero kung lilipat ka sa ibang talata, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. So bago maging tao siya, siya ay Diyos. Yan. Kailangan inihahambing ang Biblia. Pag-aralan ang paglalahad ng buhay ng isang tunay na Kristiyano na nakasaad sa salita ng Diyos.
Bakit ikinikwento ng banal na kasulatan yung mga buhay ng mga unang mananampalataya noon, ng unang mga tao noon, para maging halimbawa natin mga kapatid. Para nang sa ganoon yung mga life lessons sa buhay nila ay maisabuhay natin sa ating present time. Yun po yung purpose niyan, maisabuhay natin ngayon. Para tayo ay maging ganap sa Panginoong Diyos. Kasi nakakalugod sa Panginoon na mai-apply natin sa ating buhay yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ang utos ng Diyos ang dakilang pamantayan ng katwiran. Ito ang ipinahayag ng apostol na banal, makatarungan at mabuti. Sinabi ni David, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Pag sinabi nagpapanauli ng kaluluwa, na i-align yung buhay natin, no? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos, na i-align. Kapag ka ang paniniwala mo, ang kaluluwa ay pag namatay ang tao, may lalabas na kaluluwa sa iyo. Yung talata na ito, awit 19 verse 7, ay ibang interpretasyon. Maari sabihin mo, ay, yung kautusan pala ng Panginoon, nagpapanauli ng kaluluwa. Ibig sabihin, kayang bumuhay ng patay. Babalik, saan sasauli? Babalik sa tao yung kaluluwa niya. Pagka ganun ang paniniwala mo. Pero sinasabi dito mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang ibig sabihin, kapag ang sinundan mong paniniwala ay sa Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo yung kaluluwa mismo. Pag sinabi nagpapanauli ng kaluluwa, naia-align yung buhay natin sa buhay ng ating pong Panginoong Jesus. So ganyan yan mga kapatid, naia-align. So, bumubuhay ng patay, so hindi yun ang kaisipan, kundi spiritual dead tayo, spiritual alive tayo sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon. Yan, binubuhay yung spiritual nating pamumuhay sa pamamagitan ng utos ng Panginoong Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay kasalanan ba? Hindi. Ang utos ng Diyos ay banal, ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi pa dito, sabi ni Kristo, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi yan ni Jesus, di ba? Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ng mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. So napakahalaga ng talata na ito. No? Yung pong pagsunod sa Panginoong Diyos, hindi po sa pilitan. Hindi po ang purpose niyan para pahirapan tayo. Hindi ho mga kapatid. Hindi ang purpose niyan para ikaw ay maligtas, kundi ang purpose niyan ay pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoong Diyos. Kung talagang mahal natin ang Diyos, tinutupad natin ang utos ni Jesus. Ayan. Dahil ang nagmamahal kay Jesus, nagmamahal sa Ama. Sabi po dyan, at inihahayag ni Jesus Christ. Ibig sabihin, itinataas ng ating Panginoong Jesus ang mga taong sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Marami ang mga relihiyon, marami ang mga taong allergic sa utos ng Diyos. Utos ng Diyos yan eh. Mabuti kung utos ng tao yan, huwag mong sundin. Utos ng Diyos mga kapatid. Hindi mo ba susundin yung utos ng Diyos pagkatapos mo manampalataya sa Kanya? No? Ang utos ng Diyos, kaya yung iba hindi sumusunod sa utos ng Diyos, dahil ang nasa isip nila, kapag sumunod ka sa yung utos daw ng Diyos, ang doktrina maliligtas ka pag sumunod ka sa Diyos. Hindi ganun po yung doktrina ng Bible. Ang kaligtasan ay kay Jesus. Kaya nga dapat ikumpara yung mga talata sa talata. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sampalatayanan natin ito, tanggapin natin ang kaligtasan na ito. No, hindi mo kailangan gumawa, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo para maligtas. Ang kailangan mo ay tumingin kay Jesus, sumampalataya sa Kanya, no, humingi ng tawad, magrepent, pumalikwas sa pagkakasala, at lumapit sa ating pong Panginoong Hesus. So yan ang dapat gawin sa kaligtasan. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay tanda ng pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus. Yan ang bunga at natural na nakikita sa mga nananampalataya kay Jesus. So, ang natural at nakikita sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay sumusunod sa utos niya. Hindi para maligtas, kundi kapahayagan na mahal natin ang Panginoong Diyos. Yan po yung purpose niya mga kapatid, na i-align yung ating pong mga buhay sa Panginoon. Ito ang pinakatiyak na patotoo ng Espiritu. Ano daw yun? Sabi sa 15:10 ng Juan,
Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos mula sa puso, ay mananatili sa aking pag-ibig gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So sabi dito, no, mananatili tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. At paano nakikita yung pagmamahal sa Diyos? Pagtupad sa kanyang mga utos. So napakaliwanag niyan, no? Hindi ang paraan ng kaligtasan, kundi yan ay pagpapakita na mahal natin ang Panginoong Diyos. Ang mga masunurin sa kalooban ng Diyos ay hindi magkakaroon ng mahirap at kawawang panahon sa buhay na ito. Pakinggan muli ang sabi ng Panginoong Hesus, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Sabi dito sa may verse 11 ng John chapter 15. No, hindi tayo para maghirap, hindi para maging kawawa yung buhay natin, kundi para magkaroon tayo ng kagalakan. Yan. Kagalakan natin ay malubos. Maging confident tayo na kasama natin ang Panginoon dahil tayo ay nakakasunod sa kanyang mga utos. Ngayon, kung hindi pala natin nasusunod ang utos ng Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, tayo ang pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa. At hindi natin ipinapahayag yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Pero alam nyo, kapag umarap tayo sa 10 utos, itinuturo naman tayo nito pabalik kay Jesus. Dahil sinasabi ng kautusan tayo nagkasala, itinuturo tayo pabalik kay Jesus. Yan, nalalaman mong ikaw ay makasalanan dahil sa sinabi sa 10 utos. Yan, mga kapatid. Papaano naman pala yung mga ikinakasal na lalaki at babae? Meron bang kautusan na ganun? Na huwag ikakasal ang parehong lalaki at babae. So sa banal na kasulatan, ang ikinakasal lamang ay lalaki at babae. Yan po mga kapatid. Pag kinumpara natin yung mga talata, yan, ayaw ng Panginoong Diyos yung pong Sodoma at Gomora. Di ba sa history, ganyan na nangyari? Sinunog ng Diyos yung Sodoma at Gomora. Bakit? Yung Sodoma at Gomora, talamak ang kabaklaan doon. Talamak yung pagtatalik ng parehong gender. Ayan, mga kapatid. Ikukumpara natin sa Biblia. Hindi pa pwedeng isang basihan lang. So sa 10 utos, walang word for word na bawal ang lalaki sa lalaki, bawal ang babae sa babae, pero ang rule sa banal na kasulatan, ikukumpara ang sinasabi ng Biblia. At ang sinasabi ng Biblia, ang original na mag-asawa, lalaki at babae. Yan ang sinabi ng Biblia. Yan. Walang sinabi ang Diyos na lalaki, lalaki, babae, babae. At sa katunayan, sa history, di ba, sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa kabaklaan, dahil sa same-sex marriage na yan. Ayan. At sabi sa Corinthians, di ba, hindi nakikilala ang Diyos kung ikaw ay nakikipagtalik sa kapareho mong gender. Yan. Mag-aasawa ka ng sa sarili mong gender, mga kapatid. Hindi yan ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga marami nagbo-boycott ng Biblia. Kaya marami mga nag-atheist. Sa atheism yun eh. Yung kabaklaan eh. Yung same-sex marriage, atheism yan. Masakit pakinggan, pero yan ang katotohanan. Di ba? Yan ang katotohanan. Kailangan mabuhay tayo sa katotohanan. We need to respect ang salita ng Panginoong Diyos. Kung sumisigaw ang LGBT ng respeto, ang Biblia ay salita ng Panginoong Diyos na dapat respetuhin ng kahit sinong tao dito sa lupa. Dahil yan ang pinakamataas. Dahil yan ay salita ng Panginoong Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Biruin mo yun. Gumawa ng langit at ng lupa. Ibig sabihin siya ang owner nitong sanlibutan na dinungisan ng kasalanan. Oh, mga kapatid, ito yung kanyang payo sa atin, ang Biblia. Kaya sabi pa dito, ito ang patotoo na pribilehyo ng lahat na matamo ang kagalakan ni Kristo. Paano matamo ang kagalakan ni Kristo? Sundin ang kanyang mga utos. Ayan. Sa kaluluwa sa pamamagitan pagtanggap ng salita ng Diyos at dalhin ang kahilingan ni Kristo sa practical na buhay. Ayan pang mga kapatid, idinulo, no? Practical na buhay. So sa pang-araw-araw nating buhay, yung salita ng Panginoong Diyos na nababasa natin, dadalhin natin sa sarili nating pamamahay. To be specific, sa sarili nating buhay.
sa sarili nating buhay, mga kapatid, no? Na isa sa buhay ang salita ng Panginoong Diyos paunti-unti. Hindi man marami, kundi paunti-unti. Kaya nga kapag tayo ay makikinig ng message, so kung ikaw man ay magme-message, be sure na kaya mo ring i-apply yung message mo, yung isinermon mo. Kaya mo rin, may gusto mo ring i-apply yung iyong biminensahe, mga kapatid. Gusto mo ring i-apply sa sarili mong buhay. Yan kasi napakahalaga yun eh. Ang pinaka-powerful na sermon, makikita sa sariling buhay. Yan po, mga kapatid. Sabi pa dito, may lubos na katiyakan ng pag-asa sa paniniwala sa bawat salita ni Kristo. Ang pananampalataya sa Kanya na maging isa sa Kanya sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya. Kapag ka ito ang kanyang karanasan, ang tao ay wala na sa ilalim ng batas dahil hindi na hinahatulan ng utos ang kanyang kilos. Yan. Sabi pa dito, mga kapatid, kapag ka tiyak mananampalataya at sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos, hindi ka na nahahatulan ng batas. Bakit sumusunod ka na di ba? Ikaw ba hinahatulan pa ng batas ngayon ng tao? Wala ka namang ginagawang paglabag? Wala, di ba? Hindi ka naman lumalabag eh. Wala ka namang in-scam. Wala ka namang ninakaw na pera sa mga tao. Hindi ka naman pumatay. Hindi ka hulihin ng pulis, di ba? Nasunod ka na eh. Kaya hindi ka hulihin. Ngayon, ang mga nasa kahatulan, mga kapatid, yung mga sumusuway sa utos ng Panginoong Diyos. So yan po yan. Sumusuway. Ang nasa ilalim ng batas, yung pong sumusuway sa utos ng Diyos. Di ba meron yan sa Galatians? No? Ang akala nila, yung nasa ilalim ng utos, yung nasunod sa utos ng Diyos. Maliho, mga kapatid. Ang nasa ilalim ng kautusan, yung mga masuwayin. Di ba? Ibig mo sabihin, si Kristo nasunod sa utos ng Diyos, nasa ilalim siya ng kautusan at hindi siya nasa ilalim ng biyaya. Maling pagkaunawa yun, mga kapatid. Kasi si Jesus masunurin yan eh. Sumunod niya sa utos ng Ama eh. Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng kautusan. Hindi ho, mga kapatid. Ang nasa ilalim ng batas, yung mga taong hindi nasunod sa utos ng Diyos. Yan. Kaya kung ikaw ay malabagin, nasa ilalim ka ngayon ng kautusan at wala ka sa ilalim ng biyaya. Ang mga nasa ilalim ng biyaya ni Jesus, yung mga sumusunod sa Panginoong Diyos. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga dungis yung ating bumbuhay dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nalilinis sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. So napakaliwanag, mga kapatid. Ang nasa ilalim ng kautusan, yung mga masuwayin at hindi mga masunurin. Sa kanila na naniniwala si Kristo ay mahalaga ang kanyang espiritu na gumagalaw sa isip at puso ng mananampalataya ay ganap na sumasang-ayon sa kung ano ang nakasulat sa salita ng Panginoong Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na ginagabayan ng banal na espiritu sa kanilang puso't isipan, niyayakap ang buong katotohanan ng banal na kasulatan. Hindi po pwede yung half-half lang o half-truth lang. Hindi po pwedeng mamili. No? Ginawa mong buffet. Yung salita ng Panginoon. Namili ka lang ng mga gusto mong kainin. Namili ka lang ng gusto mong sundin. Namili ka lang ng gusto mong i-apply sa buhay mo. Hindi o ganun yan. Kundi buong Bible ay niyayakap. Yung mga katuruan nito, yung mga life lessons na ito, mga kapatid. So ang sabi dito, ang tunay na mananampalataya, sumasang-ayon sa sinabi ng salita ng Panginoong Diyos. At lastly, mga kapatid, ang Espiritu at ang salita ay lubos na nagkakaisa. Kaya't ang Espiritu, sabi dito sa ating pinaka-key-text, ay nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo ay ipinanganak ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin, tayo ay nananampalataya na ipinanganak tayo ng Panginoong Diyos dahil sumusunod tayo sa utos niya na siyang makapangyarihan sa lahat na nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid. So all in all, ang pagsunod, mga kapatid, ay hindi mabigat. Ito ay inaangklahan ng pagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoon sa umaga na ito at patuloy nating bigyan ng mataas na parangal at pagpupuri sa Panginoon ang sumaating lahat.
At purihin natin palagi ang ating tagapagligtas. Ang patotoo ng Espiritu, tayo ay naging mananagumpay. Ang patotoo ng Espiritu, mga kapatid, ay tayo po ay nagmamahal sa Panginoong Diyos. At ang patotoo ng banal na Espiritu, tayo ay willing na gawin kung ano ang sinabi ng Biblia. So salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid, at patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon mamayang gabi dahil vesper sa ating kanya-kanyang church, maulan man o hindi, tayo ay magbe-vesper mga kapatid. No? At bukas po muli ay tayo ay magsama-sama sa ating devotional sa ganito pa rin pong oras. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at bigay na po natin kay Brother Melvin ang pagkakataon sa umaga po na ito. God bless po mga kapatid. Si Jesus ang daan patungo sa kaligtasan. Siya ang alay buhat sa kalangitan. Dun sa krus ang lahat ay kaniyang tiniis. Dahil sa kaniyang pag-ibig, siya'y ating purihin at sambahin. Hosana siya'y dakilain. Pangalan niya'y itaas at ating awitin. Hallelujah, hallelujah. Siya'y muling darating. Si Kristo'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Siya'y pagbuksan at tanggapin mo. Dadalhin ka niya sa kaniyang paraiso, doon sa langit na pangako. Siya'y ating purihin at sambahin. Hosana siya'y dakilain. Pangalan niya'y itaas at ating awitin. Hallelujah, hallelujah, siya'y muling Hallelujah! Siya'y muling darating mga kapatid. At yan ay tunay na magaganapan na po. Salamat Pastor sa magandang mensahe. Salamat din sa magandang mensahe ng awit. Ano po? Ang patotoo ng Espiritu ay si Jesus. Ang banal na kasulatan ay tunay na nagpapatotoo ng Espiritu. Ano po? At yan ay nakasulat dyan ang kanyang kalooban na kung ating susundin, mararamdaman natin na ang Holy Spirit ay gumagawa sa ating buhay. Ano po? Ang purpose ng mensahe sa atin ngayon umaga ay nakita ko yung naway matama natin na gumagawa ang Holy Spirit sa ating puso. Na naalaman natin yung ng patotoo ng ng Espiritu ay tunay na kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ano po? Ayan, salamat po Pastor, at patuloy na tayo pinagpala sa umaga nito. Minsan talaga ganun, pagka gusto nating sumunod sa kanyang kalooban, nandiyan ang kaaway, tayo bubuliglikin, bibigyan tayo ng mga dahilan para makagawa ng kasalanan. Pero okay lang, andyan ang Panginoon kasama natin sa paglalakad. Na po. Good morning po from Nika. Good morning daw, sabi ni Nika. Good morning po Veronica. Good morning din. Good morning sa lahat. Tayo magdalangin mga kapatid. Patuloy na hingin natin ng gabay ng Panginoon, sapagkat maglakad sa madilim na lugar na ito ay sadyang mahirap kung walang liwanag na daladala.
Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula po sa inyo. Tunay na blessing sa araw-araw ay aming nadarama at kayo ang aming kasama pagmulat na aming mga mata. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin patungkol sa patutuo ng Espiritu na inyong banal na kasulatan, na inyong kalooban ay aming malalaman sa aming pagbabasa ng Bible. At nawa sa aming paglalakbay sa madilim na mundo na ito, palagi namin dala ang liwanag na inyong binigay sa amin, na aming palaging piliin at sundin ang inyong kalooban. Hindi namin po ito magagawa, Ama, sa aming sarili lamang, kaya kami po ay humihiling na kami patuloy na bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo upang aming mapili ang tama at pumanay po sa inyo bilang isang magwawagi sa katapusan ng salibutan na ito. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na lesson, at alam namin, naramdaman namin ang inyong pagmamahal at paggabay sa amin. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Samahan po kami sa aming gawain sa maghapon na ito. Ligtas sa anumang kapahamakan sa aming mga pagtatravel, sa pagtatrabaho, ay kami po inyong ingatan. Ngayon din ang mga nag-aaral sa kanilang school, ay sila po inyong samahan. At ang mga nagwa-work din sa ibang bansa, amin pong kasama sa panalangin ngayong umaga na ito. At patuloy namin sinasama sa panalangin ng bawat isa. Ang aming kalusugan ay inyong panghawakan, hindi lamang pang pisikal, hindi naman pang espiritual. Dalangin din namin patuloy mga pangaral sa aming mga nasasakupan sa Santa Rosario dito sa aming lugar sa South at dyan sa buong West. At gayon din patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga pre-request ng kapatiran, kagalingan at ipanumpalikin nawa ang dating lakas ni Sister Rodesia Cordova Tomas at kindi si Elria Lopez at si Sister Divina Rodrigueza, gayon din si Vine Ingrid Makinana, na naway malampasan nila lahat ng pagsubok dumarating sa kanilang buhay at mapagaanin niyo po ang kanilang na bigat na darama sa mga sandali na ito. Patuloy namin sinasama si Cloreline Abesillas at si Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino sa kanilang kagalingan, sa kanilang mga karamdaman. At si Brother Gerald Gamboa ay patuloy namin sinasama sa panalangin na patuloy niyo siyang akayin pabalik na simbahan, makasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagsamba, makita niya ang kahalagahan po ninyo sa kanyang buhay. Amin pong dalangin din ng mga Bible students at ang mga bagong binyagan, ngayon din aming mga simbahan sa aming nasasakupan, lalong higit ang Kawayan Bugtong Church, ngayon din ang San Leonardo Church. Patuloy na inyo pong pag-iingat ng aming dalangin at patuloy na paglago sa aming pananampalataya. Dalangin din po namin ang lahat ng pamilya na narito ngayon ng kalusugan ng bawat isa. Ang family ni Sister Milin Peligro Cotaon, kasama na si Naharain Cory, family ni Ate Milin Masiklat, ni Sister Rose Crescent Carnado, ni Sister Dang de la Cruz, ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, gayon din sina Tito and Janet Salvado and family, sila Rona, LG, Robert at Hunsya at Acuevas, gayon din na Alcosaba family. Dalangin din namin si Sister Joy Valencia, Brother Rudy Masiklat at iba pang mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa. At gayon din yung tatay ng Sister Joy Valencia na patuloy po siyang ingatan sa araw-araw na kanyang pamumuhay at naway makalabas siya ng mas mabilis sa kanyang pinaroroonan. Patuloy din namin dinadalangin ang iba pang may mga karamdaman. Si Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Judeline Perolino, si Joe Noble, si Feli Domingo Gucheco, Brother Lorenzo Cabiete, Sister Lorna Cabiete, Brother Munti Cabiete, Sister Ana Manuel, Brother Arbelto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Christopher Umali Cuderes, si Ate G. Tino Reyes, si Sister Estrella Gargasin, at iba pang mga kapatiran na nagpapalakas ay patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga nagpapagaling at nasa recovery na sina Gregorio Santin, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila, gayon din ng kalakasan nila Ate Lorna at Kuya Bobby sa patuloy na kanilang mga bigat na trabaho sa araw-araw.
Patuloy na kagalingan din ang aming dalangin kina Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at gayon din si Melo Jane Ronas Tibayan, si Sister Donna Magana, Sister Nena Salazar, si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Reco Hermoso, ang parents ni Ma'am Karin at ni na Pastor Nelvin, gayon din si Maribel Agustin, Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, at si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, si Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi. Gayon din sa pagpapatuloy na namin patuloy na isama sa panalangin ng mga may karamdaman at nasa banig ng karamdaman, si Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica, Rebecca Francisco sa kanilang kalusugan ng kanilang buong pamilya. Ay inyo pong pangingatan si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si Aris C, Sister Nena, si Ate Sally Santos, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilan Diyos sa mga kapatiran po nito ay alam niyo po ang aming mga kalagayan sa panahon na ito. Alam niyo po ang aming mga pangailangan. Nawa ito'y aming ang lahat po nito ay aming nilalapit po sa inyo, at alam namin ay pagkakalob niyo po ang the best para sa amin. Kami nagtitiwala sa inyong pangako, sapagkat ang nangako sa amin ay tapat. Maraming salamat sa pagbibigay po sa amin ng aming mga pangailangan at sa pagdinig sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat. Happy Preparation Day. Ngayon ay araw ng Biyernes. Ating ihanda ang mga sarili at tayo maging masaya para bukas. At actually, mamayang gabi pa lang, Vesper, Sabat na, So, purihin ang Panginoon at bibigyan na naman tayo ng isang araw na kapahingan. Kasama siya, Kasama siya. Tayo maggalak sa araw ng Sabat na ito at kasama natin ang Panginoon. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Patuloy tayong tumutok, walang bibitiw, sabi nga, ang magtiyaga hanggang sa wakas. Ayun ang may gantimpala, So, patuloy lamang tayo, Sister Joy, salamat din po, at salamat din sa lahat ng mga nakikinig. At patuloy tayong na-bless sa umaga na ito. Patuloy tayong na-remind at na-revive sa ating pagiging makakalimutin at pagiging pagkakatulugan po. Hanggang bukas po muli, ganito yung oras. Samahan po, sama-sama ulit tayo sa pagbibigay at pagtanggap ng mga blessings sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.